simula pa lang po ito. Marami pa pong ibang kailangang managot at dapat managot sa mga susunod na araw, susunod na linggo, at susunod na buwan. Upon the directives of the President himself, we are here at the Ombudsman to file the first among many cases against those who need to be held accountable for this unprecedented stealing of the people's money. No? Una po itong kaso na ihahain natin ng gobyerno laban sa mga taong involved dito sa pagnanakaw ng pera ng tao. Sabi po ng Pangulo sa akin mismo nung Sunday, bago siya umalis, at sinabi din niya nung pagkaupo ko lang bilang bagong sekretary ng DPWH, lahat ng kailangang managot, dapat managot. At sabi din niya, enough talk, enough process, umaksyon na tayo. At ito ang unang aksyon natin. No, ito ang unang complaint na final natin sa Ombudsman at marami pang mga padating sa mga susunod na linggo. 20 DPWH personnel, 20 and officials ang finala natin. I will read all their names. Henry Alcantara, Bryce Erickson Hernandez, JP Mendoza, John Michael Camos, Ernesto Galang, Lorenzo Pagtalunan, Norberto Santos, Jaime Hernandez, Flora Lynn Simbulan, Juanito Mendoza, Roberto Roque, Benedict Matawaran, Christina May Pineda, Paul Jason Duya, Merge Haron Laus, Lemuel Efraim Roque, RJ Domasig, Giancarlo Rivera, John Benex Francisco, Jojo Marie Tayaw. So lahat ito, mostly sa district ng Bulacan, pero meron ding mga involved hanggang cashier, kasi yung mga nagpalabas ng mga cheque, ng mga pambayad, dito sa mga contractor, lalo na yung mga ghost projects, ay kasama dito. Meron din po tayong 4 na contractor at 5 tao. St. Timothy Construction Corporation, Miss Maria Roma Angeline Rimando, at ang admitted by herself mismo as beneficial owner, Cesara Rowena Discaya. Wawaw Builders, Mark Alan Arevalo, Sims Construction Trading, Sally Santos, IM Construction Corporation, Robert Imperio. So total of 25 persons and 4 construction companies, no, ang kasama ng kasong ito. Ito ang mga kaso final natin. Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation through falsification of public documents, and the violation of the Government Procurement Act. Ang malversation po through falsification at ang Anti-Graft Corrupt Practices Act, because they have breached the threshold of more than 8.8 million. Non-bailable po ito. Non-bailable. At ang parusa po nitong lahat ng counts na ito ay life imprisonment. So, uulitin ko ang sinabi ng ating Pangulo, paulit-ulit, simula nung kanyang SONA hanggang sa kanyang napakaraming mga inspection on the ground. Lahat ng kailangang managot, dapat managot. Kahit kilala niya, kaibigan niya, kaalyado niya, lahat dapat managot. Simula pa lang po ito, habang po wala pa ang independent commission na itatayo pa lamang ng ating Pangulo,
ang DPWH po muna ang magfa-file ng mga complaint na ito. At marami pa pong mga complaint sa mga susunod na linggo. Per project po ito. Limang project pa lang po ito. No? Nag-gather natin ang ebidensya sa 5 project sa Bulacan. Nitong nakaraang higit 1 linggo pa lang. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng nagtrabaho dito. Hindi halos natulog ng ilang araw na para ma-file itong mga kasong ito. Ang importante pong malaman ng mga kababayan natin na hindi po papayagan ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi managot itong mga taong ito. At uulitin ko, simula pa lang po ito. Marami pa pong ibang kailangang managot at dapat managot sa mga susunod na araw, susunod na linggo, at susunod na buwan. Nakita naman po natin ang galit at sakit na nararamdaman ng ating Pangulo. Halos maiyak na po siya sa galit at sa sakit na naramdaman niya dahil sa mga nakita na rin niya with his own eyes. Nakita niya. Nakausap niya mismo ang mga kababayan nating rinaragasan ng mga baha sa Bulacan, sa Iloilo, sa Baguio. At sabi nga niya, enough is enough. Kailangan managot na ang mga dapat managot. Maraming salamat po. Sir, for clarification lang, ba't wala sa unang batch natin, bakit wala si Curly Vizcaya? Inaasahan ba na susunod na araw? Opo. Kaya po siya wala dito dahil si Sara Vizcaya lang po ang umamin under oath sa inquiries sa Senado na siya ang beneficial owner ng St. Timothy. Kaya po, pero wag po tayong mag-aalala. Kagaya ng sinabi ko, marami pa to at una pa lang ito. So maghintay na lang po tayo sa mga susunod na kaso. Bakit draft lang at hindi tayo umabot ng blunder wherein pa kung susumati natin lahat ng mga flood control project na to, billions of pesos. Tama po. Tayo po ay, napakaganda po ng tanong. Tayo po ay kumonsulta sa mga legal luminaries. No? Hindi ko na sasabihin kung sino. At ang sabi po nila, ang kanilang naging suggestion at recommendation is mag-file ng mga kaso na pinakamadaling patunayan given the evidence that we have and pinakamabilis. Kasi sabi po ng Pangulo, kailangan mabilis ng managot ang mga taong ito. At yun po ay inaaral ng ating sariling mga abogado at legal team na dinaga natin at nag-agree po ng lahat na ang pinaka madaling i-prove at pinakamabilis ay itong mga kasong sinama natin dito. Non-bailable pa rin po ito at life imprisonment pa rin po. Pero siya ay madaling i-prove given the evidence that we have at mas mabilis. Hindi ako abogado, siguro tanungin natin no? Sa iba. No? So, yun po ang advice ng mga tanyag na abogado, mga legal luminaries, at yun na rin po ang naging agreed strategy ng ating legal team para po mabilis nating mapakulong ang mga taong ito. Tingin ko naman po, yun ang gusto nating mangyari. Hindi humihinto to sa kaso. Ang kailangan, ang kahihinatnan nito ay makulong ang mga dapat makulong sa lalong madaling panahon. Given dun sa voluminous of documents na dala-dala ninyo, gaano kayo pakumpiyansa na napakabigat ng kaso, ng reklamo na inihain mo ngayon dito sa office? Sabi ng mga abogado natin, open and shut case ang mga ito. Ibig sabihin, madali po itong mag-establish ng probable cause. Naniniwala kami na madaling i-establish ang probable cause at dahil doon mabilis na ma-file at mabilis din makakadesisyon ang ating mga korte. Ganun po kakampante ang ating mga abogado dahil sa klarong-klarong ebidensya na nandito sa complaints na ito. Sa 18 congressmen and senators yung pinagin nila Vizcaya at Hernandez, hindi ba sila kasama?
Wala po tayo doon. Tayo po, kung ano ang ebidensya, doon po tayo papunta. Iiwan na po natin ang mas malawakang investigasyon sa Independent Commission. Tayo po ay nakafocus sa DPWH at sa mga kontratistang nakipagkontrata sa DPWH. Sa pagtingin po ng DPWH, kailan po niyo i-expect na yung mga pangalan ng mga opisyalis ng gobyerno, na mga kongresista, kailan po niyo i-expect na masasampahan na rin sila? Hindi ko po masasagot yan. Ako po ay nakafocus sa loob ng DPWH at sa mga kakontrata ng DPWH. Dahil yun po lamang ang ating ebidensya. Sir, for just soundbites, after na mabubuo yung Independent Commission, anong magiging kapilan ng DPWH? Tayo po ay magiging resource ng DPWH. Ang DPWH ay magiging resource ng Independent Commission. Kung ano po ang kakailanganin ng mga dokumento, mga testimonya, yan po ay ibibigay natin at full cooperation po ang ibibigay natin sa Independent Commission. The relationship between the Independent Commission, the Ombudsman, which is the constitutional office, so Secretary from the Executive. So yung kung pinalyo dito will proceed ahead of what's going to be found out. Opo, mauuna na po ito. Okay. So, tapos yung pag may fact-finding isa before, yung Independent Commission. So whatever comes out from there, will be given to them. I would assume, ganun din ang mangyayari. So when you said, sabi ni Presidente, kahit kakilala niya, anong nasa radar screen ng ganun state? When you say kahit kakilala, sino ito? Mga political friends? Ang sinasabi lang ng Pangulo, simple lang, wala siyang sasantuhin dito. Wala siyang sasantuhin. At wala tayong sasantuhin. So, sir, do we expect, kasi sabi niyo, sir, DPWH lang is sa end niya, di ba? So, do we expect at least bigger fish na like umabot sa levels? You say, Secretary, Kung saan tayo dadalhin ng ebidensya, doon tayo pupunta. Kung saan tayo dadalhin ng ebidensya. So, possible na Definitely. Kung saan tayo dadalhin ng ebidensya. Dahil siya po ay nabanggit. Kailangan po consistent tayo. Sinabi ko po yun kahapon na last week sinabi ko kailangan pag meron nabanggit na kasama sa loob ng DPWH at sa mga kontratista na involved sa DPWH, kailangan po nating maging consistent at nagiging consistent lang po tayo. possible din, sir, na yung mga contractors na nandito, pwede pang maulit sila in the succeeding cases na pwede yung i-file in the coming months, weeks. Opo. Secretary, ito mga kinasunod, ito ba, involved sa flood control ay nasa Ghost Project? Opo. Curious lang ako, yung circumstance, kasi ang sinasabi natin, yung corruption is very widespread, lahat na amunan. You mentioned cashier, can you maybe circumstances ng ito yung nagbibigay sa mga community? Halimbawa, yung project na binisita ni Pangulo sa Baliwag, yung SIMS. Walang project. Diba? Nakita naman natin lahat yun. Nakita ng Pangulo mismo, nandun siya. Nakita ng taong bayan, walang project. Pero, merong acceptance ng proyekto. Pinirmahan nitong mga taong to. Ng mga district engineer, assistant district engineer, mga project engineer. Pero, pinakita din ng Pangulo, may resibo na bayaran ang SIMS trading. So, may nag-issue, may mga nag-authorize ng pagbayad doon. Lahat yun kailangan managot. May mga ebidensya pa ho ba kayo, Secretary, na inaasahan pero wala pa ho sa inyo? Tuloy-tuloy naman po ang pag-gather natin ng ebidensya. Dating on the part of DPWH, lahat ng mga dokumento na hawak ng agency ay nakita na ho. Hindi pa. Dami dokumento niyan. 10 araw pa lang kami dito. Ang dami nito. Secretary, after Bulacan, first district engineering office, what's next? Iisa-isahin po natin itong mga nakikita natin at meron tayong klarong ebidensya. Importante dito, aparte dito sa mga kasong fina-file natin, ang mensaheng pinapadala ng Pangulo sa mga kawani ng DPWH, sa mga kontratista sa DPWH, hindi namin kayo titigilan. The people deserve justice. Pera ng tao to. Nakita naman natin yung lantarang
pagpapakita nito mga taong to nung ninakaw nilang pera sa taong bayan. Kotse, bahay, kasino. Isipin mo yun? Pera ng taong bayan, ganun lang ang kadaling ipatalo sa kasino. Daang milyon? Kung hindi ka ba naman talaga manggigigil dito sa mga taong to. At ito na ang simula. Secretary, your team po nauhan dito. Hindi ba sila kasama? Hindi pa po. Bulacan pa lang. Sir, dadaan pa po yun sa preliminary investigation? Dadaan po ito sa proseso ng ombudsman.